mag-aral ng salita ng Diyos. Pag-usapan po natin ngayon ay consistent consecration. Sabi mo, consistent consecration. Ibig sabihin ng salitang consistent ay tuloy-tuloy, no? Ibig sabihin po ng consecration ay pagiging nakatalaga sa Diyos. Walang ibang pwedeng gumamit sa iyo. Yun na ibig sabihin yan, no? So, palakpakan po natin ang Panginoon sa ating pagsisimula. Okay? So, sino po rito ready na po mag-receive ng Word of God? So, hindi pwedeng walang consecration. Ang ibig sabihin po ng consecration ay yung si Lord lang ang pwede dapat gumamit sa iyo at yun ay tuloy-tuloy. Hindi ka dapat bumalik sa dumi, no? Tawag doon, naka-consecrate ka. Lumalayo ka sa dumi ng mundo, ng sanlibutan. Okay? Sabi po dito sa unang Juan 2, sabi po natin ang unang Juan, Kapitulo 2, talatang 15 hanggang 17. Okay? Sabi po dito, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Yan, sabi po sa Bible. O ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Sabi ko dyan. No? Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, number 1 yon. Ang pagnanasa ng mga mata, number 2. At ang pagmamalaki sa buhay na ito, number 3. Ito ay hindi nagmula sa Ama, kundi sa sanlibutan. So, tandaan niyo po yung tatlong bagay na yun. No? Lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, okay, ang pagnanasa ng mga mata, yan, at ang pagmamalaki sa buhay, pangatlo, hindi po nagmula yan sa Ama, kundi sa sanlibutan. Sabi po dyan, hindi galing sa Ama yan. So, ito po yung tatlo na ito na dapat nating bantayan para wag tayong mawala sa tinatawag ho nating consecration. Sabi mo, consecration. Ikaw ba ay nasa consecration? Kung wala ka sa consecration, ikaw ay nakapailalim sa sumpa. Ikaw ay nag-aabang ng katakot-takot na sakit, karamdaman. Ikaw ay may kamatayan. May kamatayan sa iyong buhay. Sabi po sa verse 17, tuloy lang ho natin yung mga talata. Verse 17, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay hindi mabubuhay magpakailanman. Okay? So dito po dapat makita natin yung halaga ng pag-iwas sa maduduming bagay. No, Englishin ko na lang po yung tatlo na yon. Ano po yung una sa Tagalog muna? Pagnanasa ng laman. Ha? Pangalawa po, pagnanasa ng mata. Yan. Kung hindi maganda sa paningin. Kung hindi maganda kapag tumitingin ka sa salamin. Yan. Lust of the eyes. At pagmamalaki sa, ano po yung pangatlo? Pagmamalaki sa buhay na ito. The pride of life. No? So yung tatlo po na ito, flesh, the lust of the flesh, ito po yung English niyan, the lust of the eyes, and the pride of life. So yung mga katabi mo, umiwas tayo dyan. No? Kasi po, pag umiiwas ka dyan, ikaw ay naka-set apart, consecrated. No? Consecration. Sabi nga po natin, consecration. Okay? At sabi po dito, sa Englishin lang po natin yung verse. 1 John 2, verse 15 to 17, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in them. Ganun katindi. Kung minamahal mo ang nasa mundo, the love of the Father is not in you. Wala sa iyo ang pag-ibig ng Ama. For everything in the world, ano daw po yung mga bagay na nasa mundo na ito? The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, sabi po dito sa verse 16, in English ko lang, comes not from the Father, but from the world.
comes not from the Father, but from the world. So galing po ito sa kamunduhan at hindi po galing sa Ama yan. So yung pagnanasa ng laman, ibig sabihin, ang nagpapatakbo sa iyo ay pagnanais ng iyong katawan. Pagnanasa ng iyong katawan, yun po ang nagpapatakbo sa iyo. Hindi lamang po iyan sa sexualidad, kasama po yung sexualidad dyan, no? Pero hindi lamang po yan humihinto sa sexualidad, kasama po sa pagnanasa ng laman ay gutom. Gutom ang nagpapatakbo sa iyo. So kaya hindi ka nagsisimba pag linggo, halimbawa lang, sabi mo sa katabi mo, halimbawa lang, no? Halimbawa, kakain ako, kailangan ako magtrabaho. Yun, pagnanasa ng katawan yun. So, hindi mo kaya talagang unahin ang Diyos kasi iniisip mo yung kailangan ng iyong katawan. Pagnanasa po yan ng salaman. Umiikot ang iyong sarili sa lahat ng iyong mga gusto. Diba? Yan po yung pagnanasa rin po ng laman. Selfishness po or self-centeredness sa English po yan. Ano naman po yung lust of the eyes? Ibig sabihin kung ano yung maganda sa iyong paningin. Kung ano ikakaganda ng iyong bahay, kung ano ikakaganda po ng physical appearance, kung ano ikakaganda ng iyong mukha, ikakagwapo mo, kung ano yung kakainggitan sa iyo, no? Kung ano yung maganda sa paningin ng tao, pinagnanasaan mo ito, no? The lust of the eyes. Kaya hindi po pwede na gusto mo blessed ka, tapos ipapakita mo ito sa iba, ipapakita mo ito sa mata ng iba. So hindi po blessing kapag ka talagang puro material things lang ang iyong natatamasa kasi ito yung lust of the eyes. At ang sabi po dito sa binasa natin, ito po ay hindi galing sa Diyos Ama. Ano naman po yung pangatlo, yung pride of life? The pride of life, ito yung pinagmamalaki mo kung ano yung meron ka sa buhay. No, pagmamataas sa iyong sariling buhay, ito yung mga pwede nating maabot sa academics, nakapagtapos ka ng pag-aaral. No? Hindi po masama na magtapos ng pag-aaral, pero kung ito yung ipinagmamalaki ng iyong puso, tawag po dyan, pride of life. Tanungin mo katabi mo, tulungan mo siya, ano ba pinagmamalaki mo? Ang mga naipundar, ang mga narating, ang mga napuntahan, ang mga naging kakilala. So, kailangan po nating umiwas dito kasi hindi po ito galing sa Ama. Ito yung tatlong bagay na dapat po nating iiwas ang ating mga puso. No? Kasi ito po yung nag-aalis ng ating consecration. So, kapag ikaw nakaiwas ka sa tatlo na to, ikaw ay consecrated. Sabi mo, consecrated. Yan po yung English niyan. Sabihin po natin, consecration. So, ngayon po, napakahalaga na pahalagahan natin. Napakahalaga na pahalagahan. It is important to give value, English po, no? Sa ating consecration. Iba po kasi, baliwala sa kanila yung mga ganyan eh. Di ba sa nag-attend ako pag linggo, tingnan mo, hindi ka mable-bless. Hindi ka tunay na makakaranas ng blessing kapag madumi ang buhay mo. Okay? So, ingatan niyo po yung lust of the flesh. Yung pag nasaan po natin, yung katawan ng iba, lust of the flesh din ho yan. Pag nasaan natin kung ano yung maganda sa paningin ng tao na meron doon sa iba, lust of the flesh, lust of the eyes po yan. Yung pride of life, lahat na naipunda, lahat na meron ka, lahat na narating mo. Iba po, wala man narating, nagkaedad lang. Yung pagkaroon ng edad, gyabang na sa kanila eh. O 50 anyos na ako ha, o ano ngayon? Parang ganun, di ba? Pride of life po yan. No? So, tanggalin po natin yan. Kasi hindi po yan galing sa Diyos Ama. Maaamoy mo yan. Galing yan sa sanlibutan. At lahat ng bagay sa sanlibutan ay lilipas po na tiyak. Mawawala po talaga yan. No? Kaya po, dapat maging mapagbantay ka sa iyong sarili. Sabi po ni Bishop Oriel, na po, consecration is the foundation. Ang pundasyon po, ang puhunan po, no? Ang pinaka paraan ng pagtatayo ng maayos na harvest, maayos na ani, multiplication ay consecration. Pagdagdag, no, pag-increase no, sa buhay, sa pag-abante sa buhay, sa paglago natin sa ating buhay, ang pundasyon niyan, consecration. Hindi galing, hindi talino, hindi abilidad, hindi kung sino yung kakilala. Kung gusto mo ng maayos na buhay, gusto mo mapagpala ang buhay mo sa mata ng Diyos, magpaka-consecrate ka
at magpatuloy ka na consecrated. Consistent. Ibig sabihin ng consistent, tuloy-tuloy. Hindi po isang linggo, hindi po isang buwan lang. Hindi nga isang taon eh. Habang buhay ka dapat mamuhay na consecrated ho tayo. Yan po ang sekreto ng tuloy-tuloy na pag-ani, tuloy-tuloy na pagsagana, tuloy-tuloy na pag-asenso, tuloy-tuloy na kalusugan sa buhay. Mag-consecrate ho tayo. Amen. Okay? Consecration. Kaya po, mahalaga na ituruan mo yung sarili mo. Ano ba dapat kong bigyan ng importansya sa buhay ko? No? Kailangan po natin na matutunan nating mag-isip. Nanay, mag-isip ka. Ano ang pundasyon ng maayos na pamilya? Consecration. Mga tatay, mag-isip ka. Ano ang pundasyon ng maayos na kinabukasan ng mga anak? Talino? Diploma? Hindi po. Consecration ang pundasyon ng maayos na kinabukasan para sa ating mga anak, mga magulang, magsalita ng amen. Ha? Sige po, purihin natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Kung hindi yan maibubukod para sa Diyos, ang iyong anak, kahit matalino yan, kahit mahusay yan, kahit maganda kilay yan, wasak ang buhay niyan. Mga nanay, ang ganda ng anak ko, mag-boyfriend ka ng mayaman. Hindi ho ganun. Hindi boyfriend na mayaman, mga mami, ang sikreto ng pag-unlad nyo, consecration sa Diyos. Amen. May lihim po kasi na pagnanay sa mga ina ngayon, mag-tiktok anak, mag-tiktok ka, makita ka doon. O, nawala na consecration ng anak mo. Hello? Malay makadagit ka dyan ng AFAM. Ha? O yan, mga nanay, umuwi. Di ba? Kunya, tapos sasabihin mo, ang anak ko nakapag-boyfriend ng AFAM, bless kami. Hindi ka bless. Nawala yung consecration eh. Ay, may tao ba dito? Ayan, sasabi ko sa inyo, mga nanay. Di ba? Kasi siyempre mga magulang, proud ka, di ba? Kumare, anak ko, boyfriend yan, AFAM. Foreigner. Yan, ano? Dadaling kami niyan sa Madrid. Malaho si Rizal ka. Madrid ang gusto mo, ha? O ngayon, yung anak mo nawala ng consecration. Yan o, lihim mo yan. Tinotolerate na lang ho natin yan eh. Tinotolerate ang mga magulang yan eh, di ba? Di ba? May kilala kang ganyan eh. Dito lang, malapit, di ba? Hello? Naintindihan mo ba niyo yan? Pero yung mga bata, yung mga kabataan, nawawalan consecration. Pero mga magulang na kasi, meron silang lust of the flesh. May lust of the eyes. May pride of life. Wala ka sa boyfriend ng anak ko, foreigner. Hindi mo alam na wala na ang consecration ng anak mo. Nawala na yung purity sa anak mo. Mga magulang. May tao ba rito? Nakakapagpadala naman ng dollars. Naks, tahimik ka. Alam mo no? Sabi mo sa katabi mo, alam mo yun, di ba? Hello. Sabi mo sa kanya, hello. Wala pong masama kung may pag-relationship po tayo sa ibang nationality, pero you better watch out so you will not cry sa harapan ng judgment. Hello? Para di ka iiyak sa na may kasamang pagngangalit ng ngipin sa impyerno. Okay? Pwede ka makipag-relationship nang meron ka pa ring consecration. Pumalakpak po'y naniniwala dito. Amen. Nakabanal, nakareserba sa Diyos, para sa Diyos, nakabukod para sa Diyos, bukod tangi para sa Panginoon. Yan ang consecration at yan ang pundasyon ng tunay na promotion, ng tunay na multiplication, na tunay na blessing, na tunay na maayos na pamilya, magandang kinabukasan. Consecration ang pundasyon. Pumalakpak ako, naniniwala ka. Amen. Ayaw, you better watch out sa mga mami, mga daddy. Di, may mabata na yan. Ayaw mo siya, ganyan na uso ngayon. Di ba, ayaw mong pakialaman. Di mo alam, nawawala na yung purity nila. Hello. Tao po, mga magulang, mga tatay, mga nanay. Baka naging pride of life mo, yung anak ko. Ano yan, sikat sa TikTok yan. Di mo na lang kung ano ginagawa sa TikTok. Di ba? Mayroon yung mga kaibigang foreigner, kukunin siya, dadalhin siya sa Afghanistan. Sa Ukraine, yan, ano? Di ba? O, yun. Pero nakikita lang kasi natin yung material eh. Physical. Nakikita natin pera. Nakikita natin is datong kwarta. Yan, dolyar, peso. Yan, nakikita natin. Di ba? Pounds. No? Pero di mo alam, nawawala na yung purity. Nawala na yung pagiging dalisay. Nawala na po yung pagiging puro. Nawawala na po yung pagiging nakareserba ka lamang sa Diyos.
Na si Lord lang ang pwedeng gumamit sa'yo. Na ikaw lang ang instrumento ka lang ni Lord. Si Lord lang talaga ang talino, galing, husay, katawan, even katawan, para lang talaga sa Panginoon. Naka-consecrate. Amen. At magtataka ka, bakit gumuguho po ang pamilyang Pilipino dahil po sa ganito. Hindi mo makikita kagad sa 5 araw, 5 linggo, 5 buwan. Pero after 5 taon, doon mo makikita, hindi mo na maibabalik ang nakaraan. Hello? O kahit di ka na magsimba, anak, basta pag Maynila, doon ka Maynila ka, Maynila. May mga taga-Kandawa, no? Trabaho ka. O yun, trabaho, natutong uminom, magwalwal, di ba? Basta makapagpadala ka ng 5,000 kada buwan, anak, okay na yun. Kaysa dito ka sa Kandawa, wala kang ginagawa. Eh, yung anak mo, wala ng consecration doon. Hello? O ano ka ngayon? Tataka ka, biro mo uuwi, may 2 na sanggol na 2 anak, dala. Ay, okay lang yan. Ganyan na panahon ngayon eh. Yung kumari ko nga, ganyan din eh. Ganun na lang ho tayo. Ha? Tama? O, di ba? So nakikita ho natin, mga magulang, nasa kamay mo. Kaya dapat bilang magulang, kaya ka nagsiseryoso, at kung magiging magulang ka man sa future, magiging nanay o tatay ka sa future, dapat pahalagahan mo yung spiritual. Kasi ito po magpapanatili talaga na maayos na buhay, magandang kinabukasan, buong pamilya. Palakpakan ho natin ng Diyos. Consecration. Bukod tangi ka sa Diyos. Nakareserba ka para sa Diyos. Ang Diyos lang ang pwedeng gumamit sa buhay mo, sa talino mo, sa galing mo, sa husay mo, sa pogi mo, maging sa kilay mo. Si Lord lang ang gagamit sa kilay. Amen. Amen? Consecration is the foundation of our life. Continuous victory requires consistent consecration. Kung gusto mo ng tuloy-tuloy na tagumpay, kailangan mo ng consecration. Kailangan patuloy kang nakabukod para sa Diyos. Continuous blessing. Gusto mo ng tuloy-tuloy na pagpapalang lumaragasa. Amen. Gusto mo tuloy-tuloy ang ulan ng pagpapala. Naka-base yan, nakabata yan sa consistent na consecration. Amen. Continuous fruitfulness and harvest. It demands consistent consecration. Gusto po natin ng tuloy-tuloy na ani ng harvest. Tuloy-tuloy po na may nadadala tayo sa ating mga cells, sa ating cell group. Tuloy-tuloy po tayo na may nadidiscipulan at tutong nadidiscipulan. Amen? Nako-consolidate mo talaga ang mga tao. If you can preserve your consecration, you can also preserve the people in your consolidation. Amen. Kung gusto mo magpanatili ng ani, mga tao sa cell group mo, hindi pwedeng madumi ang buhay ho natin. Hindi po pinagnanasaan natin yung galing ng mga tao sa mundo. Pinagnanasaan mo yung kung ano yung meron sa mga kapitbahay mo na makamundo. Hindi mo pwedeng manatili yung ani sa'yo ng ganyan ka. Kailangan, bukod tangi ka lang para sa Diyos ang pagnanasa mo sa mga bagay na spiritual na patungkol sa Diyos. Yun po ang sekreto ho natin dito. Sino po dito may natututunan ka magandang sekreto? Amen. Yan ang sekreto po ng tagumpay ho natin. Hindi ho tayo naiinggit sa kung ano ginagawa ng mga tao sa sanlibutan. Kasi sinabi na po ang mga bagay sa sanlibutan, lilipas, tiyak lahat yan. Amen. Ngunit ang mga tao na gumagawa sa kalooban ng Diyos, sa gusto ng Diyos, sa pagnanasa ng Diyos, sa nais ng Diyos, ginagawa mo yung gusto ng Diyos, yan ang may mga taong buhay, yan ang mga tao na mayroong buhay na walang hanggan. Ang may walang hanggang buhay, ang tatagal hanggang sa walang hanggan, ay yung mga tao na ginagawa yung kalooban ng Diyos. So, lust of the flesh versus sa kalooban ng Diyos. Lust of the eyes versus sa kalooban ng Diyos Ama. Nakita niyo po itong tatlo na ito yung taliwas sa gusto ng Ama. Ibig sabihin lang din po ng kalooban ng Diyos, pag binalikan niyo po yung 1 John chapter 2 verse 16, tingnan niyo po yung talata. Verse 17, the world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Amen. Ha? Sabi po dito, no? Yung verse 16 kasi, lust of the flesh, gusto ng laman. Lust of the eyes, gusto ng mata. Pride of life, pagmamayabang ng buhay, pagmamalaki ng buhay. Tingnan niyo po, yan pong lumalaban sa will of God. Yan ang kalaban ng kalooban ng Diyos Ama. Yung lust of the flesh, pwede mo yung sabihin niyang kalooban ng laman. Yung lust of the eyes, yan po yung kalooban ng mata. No? At yung pride of life, yan po yung pinagmamalaki ng buhay ng isang tao na hiwalay sa Diyos.
So nakita niyo po, ito yung kalaban ng kalooban ng Diyos o God's will. Hello? So imposibleng gawin mo yung kalooban ng Diyos na naiinggit tayo sa mga bagay na meron sa mga tao sa mundo. So, sana all nakaganon, di ba? Sana all kumikita ng ganyan. Sana all may pambili. Puro nakita na ho natin yun. Wala pala yung ating consecration. Kasi po yung puso mo, nakipamatok sa gusto ng mundo. Yun ho yun. Bago po mangyari yan sa pisikal, nangyayari muna yan sa espiritu mo, sa puso mo bilang tao. Sabihin mo sa katabi mo, bantayan mo talaga yung puso mo. Sabihin mo sa katabi mo, please be careful with your heart. Amen? No? Please be careful with your heart. Ingatan mo yung puso mo na yan. Kailangan po, ibig sabihin ng consecrated ay si Lord lang ang iyong gusto. Kalooban ng Ama ang iyong pinakananais. Kung meron kang pagnanasaan, no? Parang ganun eh. Pero hindi pagnanasang madumi kasi meron kayo talagang covenant relationship ng iyong ninanais na kalooban ng Diyos. Ibig sabihin po nito, ito yung tama. Pag sinabing last, kaya pangit yung salitang last, sabi mo last. L-U-S-T. Ang last po, ibig sabihin, pinagnanasaan mo yung mga bagay na wala kang karapatan, walang legal na basihan para mapasayo. Kaya nga yung lust of the flesh, lust of the eyes, nauuwi yan sa kasalanan, pag nanakaw. Nauuwi po iyan sa kasalanan, pagiging inggitera. Yan. No? Ganda naman ang kilay mo, sana all. Yung sana all na yun talaga. Inggit lang yun eh. Ikasampung utos po. Huwag mong pagnanasaan anumang bagay na meron sa iyong kapitbahay. Yung last po ay pagkagusto sa mga bagay na walang legal na basihan na ikakabuti mo o para talaga sa'yo. Pero pag sinabi namang will of God, kalooban, yun din po ay parang pagnanais din yung salitang kalooban. Pero ibig sabihin po ng kalooban ay mula sa loob, mula sa isang kasunduan, mula sa isang tipanan, pwede mo talaga siyang legal na naisin. Will of God. Sabi mga will of God. So pag sinabing consecrated ka, ang ninanais-nais mo lang ay yung mga bagay na mula doon sa covenant relationship mo sa Diyos. Pumalakpak po yung nakakakuha nito. Amen. No? Pag sinabing consecration, ang dinidesire lang ng puso mo ay lahat ng bagay na talagang aprobado ng Diyos na kalooban din niya rin kasi yun para sa'yo. Amen. Amen? Kaya wala pong masama na magnais ng blessing, magnais ng sabihin na nating financial blessing, material blessing, kung ito po ay alam mo din na kagustuhan ng Diyos sa'yo ngayon. Ngayon. Alam mo gusto ni Lord umasenso ka sa pera. Amen? Pero kung wala ka pa rin pera hanggang ngayon, baka hindi pa ngayon yun. Baka kailangan mo na matutunan magtipid, mag-ipon, amen? Amen? At tumigil sa kakagastos, amen? Matutong mag-pray, matutong maging masipag, matutong hanapin kung ano nilagay na ng Diyos sa kalooban mo na galing at husay, na doon magmumula ang magandang kita, kesa mainggit ka sa kinikita ng katabi mo, amen? Ay, pumalakpak po yung nakakakuha niya. So baka ganun ang gusto ng Diyos sa'yo. So tinatakas-takasan mo yon, gusto mo yung shortcut, gusto mo yung bypass sa mga blessing. So nawawala yung consecration mo kasi unti-unti mo nang ninanasa yung sa labas ng will of God. Tawag doon is lumabas ka sa consecration mo. Yun na po yung lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Amen. Hello, nandiyan po ba kayo? Amen? So dito mo binabantayan ang sarili mong isipan. Bakit ito yung naiisip ko? Bakit ito yung ginugusto ko? Ba't gusto ko to? Ba't ito yung mga gusto ko? Ba't sinusundan ko yung gusto ko? Dapat hindi na yung gusto ko sinusundan ko. Dapat yung gusto o kalooban na ng Diyos ang ginagawa ko. Kung kalooban ni Lord na ito na yung aking tahaking landas, ito na yun. Ang mahirap, yung maloko ka pa, di ba? Yung sinasabi mong ito kalooban ng Diyos kahit hindi naman niya yan kinonfirm sa'yo. Hello? For example, pag-abroad, halimbawa, hindi masamang mag-abroad. Pero mag-a-abroad ako, ito yung kalooban ni Lord. Talaga ba? Pinanalangin mo ba? Nakakuha ka ba ng bersikulo? Pangalawa yan.
Pangatlo, nakakuha ka ba ng tinig mula sa banal na spirito? Kasi kung hindi naman, tapos sasabihin mo lang sa cell leader mo, sabi ni Lord. Totoo bang sinabi ni Lord? Tanong mo katabi mo, totoo bang sinabi ni Lord? Hello? Kasi po marami pong magiging confirmation dapat. Kasi pwede po nating imaniobra yun eh. Pwede mo ikwento yun eh. Pag natutunan niyo po yung mga salita dito sa simbahan, baka gamitin mo eh. Kalooban ka ng Diyos para sa akin, wala ka ng takas. Di ba? So yung tao naman, malay ko sa'yo. Alam mo, nakita kita sa panaginip, ikaw ang kasintahan ko. Nakatapos ka dyan. Ha? Alam mo, pinagpe-pray kita talaga gabi-gabi eh. Kasi po, pwedeng pinagpe-pray mo, baka naman kinukulam mo na. Baka naman ginagayuma mo na. Alam mo, pagbuklat ko ng Bible, unang tumama sa John. Di ba ikaw si John? O kalooban ka ni Lord. Patay tayo dyan. Hello? Kasi po nangyayari po doon is, yung kalooban ng Diyos, akala mo hindi totoo ang Diyos na pwede mong gamitin yung, ito kalooban ng Diyos. Pero gusto mo lang din yun. Taliwas sa Bible, taliwas sa tinig ng banal na spirito, walang kumpirmasyon mula sa propeta na nilagay ng Diyos sa buhay mo, sa mga pastor, sa cell leader mo. Hindi naka-align sa kabuuan ng paggawa ng vision, win souls, make disciple, pero sinasabi mo, ito kalooban ng Diyos. Pagpunta ko nyari sa abroad, marami po nagkakamali sa ganyan eh. After 10 years, uuwi yan, walang napundar. Kukumpara niya sa mga disciple na naiwan sa Pilipinas, bakit sila umasenso? Kasi nga, wala ka sa kalooban ng Diyos. Hello? Baka umanda, lust of the flesh. Ano yung lust of the flesh? Gusto ng katawan. Ano yun? Kumain, may pangkain, may pambili. Lust of the flesh. Baka lust of the eyes, nainggit ka. Baka pride of life, para may mapagmalaki ka. Tapos, tinawag mo na lang na kalooban to ng Diyos. So, nando ka sa ibang bansa, hindi ka nagdi-devotion, hindi ka nagpe-pray, balik alak, walang tao. Amen. Huwag na natin puntahan yun. Amen. Baka mahalata ka eh. Amen. Nakuha po ba natin yun? Pero nakita niyo po, for example, kalooban ng Diyos. Ayaw pupunta sa abroad. Pero sila gagawa na makapag-abroad ka. No, pagdating mo sa abroad, naayos mo yung pamilya mo. Pagdating mo sa abroad, naayos mo yung sarili mo. Pagdating sa abroad, mas consistent ka mag-pray. Pagdating doon, after 2 to 3 years, nakakonect ka sa church. No, after 5 years, leader ka na sa church na. Yung ang kalooban ng Diyos. Amen? So, inahanap yun. Hindi ka sasagutin ng Diyos ng isang kaswal na paglapit na parang nagmamadali ka pa kay Lord. Ha? Paano sasagot ang Diyos kung nagmamadali ka lagi? Sino ba mas mahalagang oras? Ikaw o si Lord? Kay Mayor nga, mag-iintay ka eh. Lalo pa kaya kay Lord. Amen? Gusto mo makasagot sa tinig ng Diyos, di ka nagpe-pray? Pero sabi mo sa cell leader mo, kalooban ho ng Diyos na paglinggo hindi ako mag-church. Magtatrabaho ho ako. Kasi gusto ko maging mabuting anak. Parang nanay mo pupurihin ka, so sa iyong papuri, ibig sabihin po nun, pagmamalaki pa rin yun sa buhay. Pride of life. Kasi po, ginagambala ako lagi ng nanay ko eh. Mag-aral daw ako, magtrabaho daw ako, wala daw akong ginagawa. Kasi nga, gusto mo lang na aprobado ka sa mga tao. Pero yung puso mo ang ninanais pang sarili. Hindi kalooban ng Ama. Tawag doon, consecration. Kung ang puso mo gusto mo lang kalooban ng Ama, kahit ano pa sabihin ng tao, consecrated ka nun. Amen. Amen? Kapag consecrated ka, ito rin ang protection mo sa tinig sa labas. Hindi ka makikinig sa tinig sa labas. Bakit? Kasi malinaw ang kalooban ng Ama sa iyo. Ang maglingkod, ang unahin siya, ang mahalin ng tao, ang lahat ng gagawin ko ay pagsamba. Yan ang puso ko. Consecrated eh. Okay? Come on, palakpakan mo ang Diyos na matindi. Gusto mo pumalakpak at purihin siya. Amen. So yan po ay nangyayari, hindi po paglinggo. Yan po ay nangyayari kapag bukas ng umaga. Bukas ng tanghali, Lunes, at bukas ng hapon, kung ikaw talaga ay gumagawa para sa kalooban ng Ama. Mag-aaral. Ba't ka mag-aaral?
Para makagraduate, para may diploma, para matuwa si nanay, si tatay. Nasaan ang para sa kalooban ng Diyos doon? Mag-aral ka sa kolehiyo para habang nando ka ng 4 na taon sa kolehiyo, makapag-share ka ng gospel, maisasalba natin yung susunod na generation. Hello, may tao po ba? So nakikita niyo po, yung puso mo, yung ninanais, para sa kalooban, gawin ang kalooban ng Diyos. Amen. So ngayon po, meron tayong kwento dito. Alam niyo po, ang unang kaaway, ang number 1 enemy ng consecration, compromise. Sabi mo, compromise. Kompromisado ka. Yung nailagay mo na yung sarili mo sa isang sitwasyon na ikaw mismo ang nagsabi kasi na okay lang, so nadong ka na ngayon, nakuha ka na ngayon. Nilagay mo yung sarili mo sa trap, compromise. Compromise means, ayaw mo naman talaga doon, pero dahil gusto mong i-please ang tao, gusto mong i-please ang mga nakapaligid sa'yo, gusto mo talaga na approval ng tao, nakokompromiso ka. Tingnan po natin itong kwento ng consecration. No? Ito po yung kwento, tunghayan po natin. Sabi mo sa katabi mo, makinig tayo sa kwento. Yan. So, muling gumawa ng kasamaan ang Israel, mula po ito sa Bible, sa Hukom, Kapitulo 13. Muling gumawa ng kasamaan ng Israel laban kay Yahweh, kaya't sila'y hinayaan niya pong masakop ng mga Pilisteo sa loob ng 40 taon. Nang panong iyon sa bayan po ng Sora, ay may isang lalaking nagngangalang Moana. Di ba Moana? No? Manoah. Amen. Munti ko nabasang Moana. Amen. Saan ba yun? No? Pakita niyo yung Moana. Ayun, no? Ay, ba't iba yung translation niyo? Ibang Bible niyo, ah. No? Sa copy-paste lang po yung outline ko dyan, no? Yung mga verse dyan. May isang lalaking nangangalang Manoah. Manoah pala. May isang lalaking nangangalang Manoah. Ayun, si Manoah. No? Nakakasilaw eh. Moana. Galing sa lipi ni Dan. So si Dan ay isa po sa 12 tribo ng Israel, na anak po yan ni Israel, si Dan. Kaya galing sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak sapagkat ito'y baog. Minsan nagpakita sa babae ang anghel ni Yahweh. Grabe, no? So doon po sa misis ni Manoah, pangalan siguro nun ay Moana. Amen? Misis. Hindi, joke lang yun. Amen? Minsan nagpakita sa babae ang anghel ni Yahweh, ang sinabi ay, hindi ka pa nagkakaanak, ngunit hindi magtatagal. Sabi po ng angel, maglilihi ka at manganganak. Verse 4, kaya mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak. Bear Brand, Yakult 45. Bawal yan. Amen? No? Green Horse or Green Cross. Alcohol. Red Horse o Green Cross alcohol. Bawal yan. Amen? Walang anumang uri ng alak, hindi ka titikim. Anumang pinagbabawal na pagkain. Tawag dyan, yan na po yung pagsasabuhay ng consecrated life. So wag kang umiwas sa mga ganyan na ang puso mo naman hindi sa kalooban ng Diyos. Nangyayari ho sa atin kasi, palaiwas ka lang sa mali, pero yung puso mo naman malayo sa Diyos. Sa panahon natin yan, hindi ka nga nagyoyosi, mas malala pa ka pa manlait. Sa mga nagyoyosi, pwede ho kasing ganun. Kaya dapat po, buo, yung puso mo, ginagawa kalooban ng Diyos, plus, umiiwas ka sa maling gawa. Yan, tulad ng pag-inom, yan. Sabi po yan, verse 5, kapag naisilang na ang iyong anak na lalaki, sabi po doon sa asawa ni Manoah, huwag mo siyang puputulan ng buhok sapagkat mula sa kanyang pagsilang ay ilalaan na siya sa Diyos, consecrated siya, bilang isang Nazareo. Okay, Nazareo. Siya magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga kalaban o mga Pilisteo. Ano nangyari po? Lumapit ang babae sa kanyang asawa. So ano nangyari nga ho yun? Lumapit po itong babae sa asawa niya. Sabi niya sa kanyang asawa, nagpakita sa akin ng isang lingkod ng Diyos. At ang itsura niya ay kakilakilabot na parang anghel ng Diyos. Hindi ko tinanong kung saan siya galing at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, ni titikim ng anumang pinagbabawal na pagkain. Siguro po umiinom tong babae na to, no? Sabi po kasi niya, di ba? Sabi niya, huwag daw po akong iinom ng alak, ni titikim ng anumang pinagbabawal na pagkain, sapagkat ang sanggol na isisilang ko ay ilalaan sa Diyos bilang isang Nazareo. Sabi po ni Mrs. sa kanyang mister. Verse 8, dahil dito, nanalangin si mister, si Manoah. Sabi niya, Yahweh,
kung maaari, pabalikin ninyo sa amin ang nasabing lingkod ng Diyos upang sabihin ang lahat ng nararapat naming gawin sa magiging anak namin. Tinugon naman po ni Yahweh ang hiling na ito ni Manoah. Nagpakita muli ang angel sa asawa ni Manoah nang ito'y nag-iisang nakaupo sa bukid. Verse 10. Dali-dali niyang hinanap ang kanyang asawa at sinabi, Manoah, halika! Narito muli ang lalaking nagpakita sa akin noong isang araw. Sumunod naman po si Manoah. Nang makita niya ang lalaki, tinanong niya ito, kayo po ba ang nakausap ng aking asawa? Oo, sagot nito. Kung magkakatotoo, sinabi ninyo, ano magiging buhay ng bata at anong dapat niyang gawin? Tanong ni Manoah. Sumagot pong anghel ni Yahweh, kailangang sundin ng asawa mo ang lahat ng sinabi ko sa kanya. Huwag siyang kakain ng anumang mula sa puno ng ubas. Huwag rin siyang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang pinagbabawal na pagkain. Nakita niyo po, bago pa ipanganak po itong anak nila Manoah at ng misis niya, consecrated na kagad yung bata kasi yung nanay hindi na nagiinom. Doon nagsisimula consecration, sa'yo. Kung gusto mo yung anak mo magaling na leader, magaling na businessman na may takot sa Diyos, kailangan ikaw pala ngayon mag-consecrate ka na. Ay, yung consecration mo is for the preservation of the next generation. Palakpakan mo ang Diyos kung nandito ka. Kaya ayusin mo. Sabi mo sa tayo mo, ayusin mo. Magnanay, magtatay, mag-asawa po ito, Mr. at Mrs. Sila po nag-consecrate kasi yung anak na ipapanganak nila, consecrated. Wala pang nabubuong bata niya. No? Sabi niya, kailangan niyang sundin ang lahat ng sinasabi ko sa kanya. Sabi po ng angel. Verse 15, wag po muna kayong aalis, sabi po ni Manoah, ipagluluto ko kayo ng beef pares noodles. Dagdag ko lang ko yun. Amen. Isang batang kambing, sabi niya, pinakausap po yan ni Manoah. Verse 16, wag mo akong ipaghanda at hindi ko naman kakainin. Kung gusto mo, sunugin mo na lamang ang kambing na iyon bilang handog kay Yahweh. Sagot ng anghel. Hindi alam ni Manoah na anghel pala ni Yahweh ang kausap niya. Sabi mo sa katabi mo, baka di mo lang alam anghel ako. Yan. Yan, amen, no? Hindi nga lang, baka naman fallen angel. Hindi, amen. So nakita niyo po, sa panahon natin, di mo alam may anghel? Di mo alam may anghel eh. Yung bumibisita sa'yo, yung customer na yon, yung businessman na yon, di mo alam, may padala ang Diyos sa'yo. Magtinu ka lang, mag-consecrate ka lang. Amen? May anghel eh. May anghel, maging sa panahon natin. No? So sinabi ni Manoah, kung magkagayon, sabihin man lang ninyo sa amin ang inyong pangalan, sabi niya sa anghel, para malaman namin kung sino ang pasasalamatan namin sa sandaling magkatotoo ang inyong mga sinabi. Parang gano'n, ano? Verse 18, sinabi ng anghel ni Yahweh, bakit pa gusto ninyong malaman ang aking pangalan? Ito'y kamanghamanghang pangalan. Ganun pala yung mga angel, no? Walang pangalan. No? Tapos may pangalan ng katabi mo, what's your name? Kamanghamangha, ano? Yun ang pangalan niya, kamanghamangha. Verse 19, noon din, si Manoah ay kumuha ng kambing at handog na pagkaing butil. Sinunog niya ang mga ito, nag-offering siya. Nakita niyo pa, may offering eh. Sinunog niya ang mga ito sa ibabaw ng malaking bato bilang handog kay Yahweh na gumagawa ng kababalaghan. Sabi mo sa katabi mo, gumagawa ng kababalaghan. Ang ating Diyos ay gumagawa ng mga bagay na kababalaghan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na si Yahweh. So nag-offering. Tingnan niyo verse 20, nagliliyab na ang apoy, nakita na mag-asawang Manoah na ang anghel ay umakyat sa langit. Diyos ko po, amen, hallelujah. Naghandog sila. No? Habang naghandog sila, nagsindi po yung apoy, tapos nakita na mag-asawa na ang anghel umaakyat na po sa langit sa pamamagitan ng apoy. Ay, hallelujah. Praise God. Amen? No? Grabe yung karanasan na yan. Nagpatira pa ang mag-asawa sapagkat noon lang nila naunawaan na ang kausap pala nila ay isang anghel ni Yahweh, hindi na nila muling nakita ang anghel. Ang tindi po nung pangyayari. Nakita niyo po yung offering ninyo, hindi lang basta offering yan eh. Amen? Yung offering ho na yan, yan ho nagseselyo ng usapan ninyo ng consecration. No? At nakita niyo po, yung offering naging apoy. Sino dito nag-offering ka kanina, naging apoy yung offering mo? No? At yun ang nag-confirm na na-receive mo yung instruction ng consecration sa buhay mo. Kasi the angel will bring an instruction. Ganito, gagawin mo sa buhay mo. Mag-consecrate ka. Then when you start to offer, yung offering po na yun, yun pong magre-return ng confirmation sa langit na talagang in-approve mo yung instruction na tinanggap mo mula sa angel. Palakpakan mo ang Diyos. Naintindihan mo yan.
Amen? So sabi po dito, doon nila naintindihan na angel pala. Alam mo yung sinasabi ng Diyos sa'yo, na mag-consecrate ka, makalangit po yan na instruction ng Diyos sa atin. Para ho yan hindi lamang sa'yo, para yan sa iyong mga anak at susunod pa na mga anak at apo. Yung pag-iwas mo sa pornography, hindi lang para sa'yo yan. Para yan sa next generation. Your consecration is for the preservation of the next generation, physical, literal, biological mong anak, pati ang mga spiritual mong anak. Ay, palakpakan natin ng Panginoon. Makalipas sa ilang sandali, sinabi ni Manoah sa kanyang asawa, tiyak na mamamatay tayo sapagkat nakita natin ng Diyos. Ngunit ang sagot ng kanyang asawa, kung papatayin tayo ni Yahweh, sabi po ng misis ni Manoah, na si Moana, amen? Joke lang. Sabi niya, kung papatayin tayo ni Yahweh, darling, sabi niya sa mister niya, hindi na sana niya tinanggap ang ating handog. Alam mo, kung si Lord di niya tanggap handog mo, patay ka na. No. Pero kung di ka naghahandog, mamamatay ka rin. Parang gano'n naman. Amen? Sabi ho ng misis yan eh. Sabi niya, kung papatayin tayo ni Yahweh, hindi na sana niya tinanggap ang ating handog. Sa panunong ngayon ang masaklap sa atin, ayaw nating maghandog. Sila nag-iisip, tanggap ba yung handog ko o hindi? Amen? Step 2 na sila eh. Ikaw step 1 eh. Maghahandog ba ako? Ikaw ganun. Kasi po mahalaga yung handog mo, kasi ibig sabihin ng handog mo, nireceive mo yung promise ni Lord. Nireceive mo yung instruction ni Lord na ang buhay ko dapat maging consecrated kasi gusto ko magsilang ng anak na consecrated. Sino po dito gusto mo mag-produce ka ng anak na consecrated kaya nagpapanatili ka na consecrated? Kung leader kang cell leader ka, huwag kang mag-pornography kasi baka yung dose mo magpo-porn din. Amen. Ha? Kung cell leader ka, huwag kang muna manix. Mag-intay ka ng tamang oras. Mag-ayos ka ng love life. Kasi yung dose mo dapat mag-ayos din ng love life. Hello? Kung cell leader ka, magmanifesto ka. Kasi may 12 kang disciple na dumadaan pa lang sa teenage life, sa puberty stage, sa adolescent period. My consecration is not just for me. Not just for my own blessing. Not just for my own breakthrough. Not just for my finances. My consecration is for the next generation. Consistent po ako dapat dyan. Palakpakan mo ang Panginoon na intindihan niya, Glorious City Church. Siguro merong kayang pwedeng magtrabaho sa Maynila na mga disciple, pero malamang hindi ako yon. Kasi gusto ko consecrated ako sa pagsiserve kay Lord. At hindi lang to para sa akin, kundi para to sa mga disciple ko na inaalagaan sa Sitio 3, kunyari. Sa Sitio 2, sa Sitio 4. Consistent consecration. Because I love the next generation. In verse 24, dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoah, lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Sabi mo nga, Samson. So kilala niyo na si Samson, ano? Yung malakas na character sa Bible. Lumaki ang batang patuloy na pinagpapala ni Yahweh. Nakita niyo ho? Yung mga magulang ni Manoah. Ni Samson, si Manoah. Tsaka yung asawa ni Manoah, si Moana. Amen? No? Nakita niyo po yung consecration na mag-asawa na to? At nagsimulang udyukan ng spirito ni Yahweh si Samson. Verse 25, at siya'y pinakilos nito sa kampo ng Dan na nasa pagitan ng Zora at Estol. So napakilos po ng Diyos itong si Samson kasi siya'y consecrated. Kaya consecrated ang Samson na ito kasi meron siyang tatay na nag-consecrate. Meron siyang nanay na nag-consecrate na hindi uminom ng alak yung nanay. Yung nanay. Nanay. Mga nanay. No? Hindi ko po kilala, baka naiinom kayo ha. Amen? Yun po yun. Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. Ano pong hamon sa atin, mga kapatid? Hindi ko na matatakil po yung kalahati nito kasi si Samson na po yung kalahating kwento niyan eh. Ito po pangako ng Diyos. Kung tayo po ay nawalan ng consecration, kung tayo po ay natatakot na mag-consecrate kasi baka magkamali lang, huwag kang matakot magkakamali. Hindi ka magkakamali. Tutulungan ka ng Diyos kapag dumating na ang mga tukso. Amen. Yun ang pangako ng Diyos. Amen. God always provides help and a way out. Yan pong pangako ng Diyos sa atin sa 1 Corinthians 10 verse 13.
walang temptation, walang tukso, walang pagsubok. Ito po tinutukoy ng salitang pagsubok na sa Tagalog. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin, tuksohin, hamunin, problema, humarap sa malalaking higante ng buhay. Hindi ipapahintulot ng Diyos yan nang higit sa inyong makakaya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi kahayaan ng Diyos na humarap ka sa pagsubok na mag-aalis ng consecration mo. Hindi ganun ang Diyos na ilalagay ko yung anak ko sa pagsubok para mawala yung consecration niya. Hindi niya kaya yan, pero bahala siya dyan. Pag nagkamali siya dyan, papagalitan ko siya. Hindi ganun ang Diyos. Amen. Ang Diyos kapag nilagyan kanya ng tukso, no? Ibig sabihin, kaya mo yung tukso na yon. Pag nilagay ka ng Diyos sa pagsubok, ibig sabihin, kaya mo yung pagsubok na yon. Pag nilagay ka sa problema, ibig sabihin, kaya mo yung problema na yon. Pag nilagay ka niya sa hamon, sa kalusugan, na ganyan, ibig sabihin, kaya mo yung hamon na yon. Come on! Yan ang pangako ng Diyos. Hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. So kung may problema ka sa kaperahan, ibig sabihin, kaya mo kasi yan. May tao ba rito? Come on! Purihin mo ang Diyos. Kung nararamdaman mo, pinapalakas ka ng salita ng Diyos. Buti nagsimba ka, nakinig ka. Amen? Unang Korinto 10:13 ho yan. Sa halip, ito, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas. Hallelujah. Sabihin mo sa Panginoon ngayon, Lord, receive ko yung lakas. Yan. Lord, welcome ko yung lakas ngayon. Pangako niya yan eh. Pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas. Lalakas ka. Ibig sabihin yung pagsubok na yan, na pwede magtanggal ng consecration mo, na akala mo mawawala ka na sa Panginoon, huwag ka matakot. Minsan kaya ayaw nating mag-consecrate, ayoko magpigil, ayoko na uling magdisiplina sa alak. Kasi nung nagdisiplina ako sa alak, nainom ako eh. Di ba? Ngayon tayo, no? Yung mga pangako. Mula ngayon, ayoko na nilabanan yung pornography. Kasi naalala ko, 5 years ago, sabi ko, di na ako magpo-porn. Nag-porn ako eh. Ito, maniwala ka sa akin. Ngayon, mas laliman may pagkaunawa, laliman may pagkapit sa Diyos, isuko mo yung sarili mo sa kalooban ng Diyos, tapos magdesisyon ka ngayon, hindi ka na kunyari magpo-porn. Ngayon, kung sakaling matukso ka, ito pangako ng Diyos, bibigyan ka niya ng lakas para magtagumpay. At this time, magtatagumpay ka na. Hindi ka niya hayaan na masubok ng higit sa iyong makakaya. Kaya mo yun. Kaya mo lahat ng pagsubok. Kasi nga, nung na-born again ka, nung sinuko mo na yung sarili mo sa kalooban ng Diyos Ama, ayaw mo na sa lust of the flesh, ayaw mo na sa lust of the eyes, ayaw mo na sa pride of life, nilagyan ka na ni Lord ngayon ng lakas sa mga pagsubok. Kaso yung lakas mararamdaman mo kapag hinarap mo yung pagsubok. Hindi mo mararamdaman yung lakas na mula sa Diyos kapag ka nandun ka sa safe zone. Kailangan mo magdesisyon. Mula ngayon, ayoko na talaga, kunyari sa porn, gano'n. Ayoko na sa mobile games. Ayoko na sa maling relationship. Ayoko na sa mga patwitams, pa-crush-crush na ganyan na mali. Kahit sa pamamagitan ng pag-ayaw ko dyan, magsisimula ang tukso, alam ko ang tukso may kasamang pagpapalakas na mula sa Diyos. Hallelujah. May tao dito. Amen. Praise God. May tao ba? Naintindihan niyo po ba? Magdesisyon ka. Mula ngayon, hindi na ako mangungutang. No? Pero nakita mo, doon dadating mga pagsubok. Bakit? Kasi nga, alam ng Diyos, kaya mo na. At hindi niya idadating sa pagsubok na hindi mo kaya. Hindi niya ipapahintulot na subukin ka ng higit sa iyong makakaya. 1 Corinthians 10:13. Sa pera, sa kalusugan, sa kakayahan, sa mga hamon sa buhay, sa mga tukso sa mundong ito, sa sanlibutan, pagka na-expose ka sa tukso na yan, kaya ka lang hinayaan ng Diyos na ma-expose dyan kasi kaya mo yan. At pagdating sa pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Hindi lang lakas, bibigyan ka pa ng paraan. Yan. Hallelujah. Sino gusto dito ng paraan? Sabihin mo nga, Lord, bigyan mo ako ng paraan, Lord. Amen. Ito maganda sa paraan. Igagawa ka ni Lord ng daan, even sa disyerto kung kinakailangan. Malampasan mo lang yung mga pagsubok na yan. Kaya huwag kang matatakot sa mga pagsubok. Huwag kang matatakot sa mga tukso, in short. Huwag kang matatakot sa mga higante. No? Kasi bakit? Ito pangako ng Diyos. Una, bibigyan kita ng lakas. Pangalawa, bibigyan kita ng paraan para makayanan mo lampasan. Manatili ka lang consecrated.
At magsimula ka lang talaga magdesisyon, magko-consecrate ka. Huwag ka matatakot. Minsan ayaw nating maging pure. Ayaw na nating maging malinis na sobrang linis eh. Ayaw nating maging banal. Bakit? Kasi natatakot tayong madumihan. Ito na nga eh. Kapag nagdesisyon ka, Lord, magpapakabanal ako. Magpapaka-holy life ako, Lord. Iiwas muna ako sa maling barkada. Nandiyan ang tukso, nandiyan ang hamon, ang pagsubok, dadating. Pero ito, nandun ang pagpapalakas ng Diyos. Le-level up ka. Mas magiging matibay ka. At hindi lang lakas, bibigyan ka pa ni Lord ng paraan. At yung paraan na yon, yun na, matututunan mo na ngayon, yung mas magaling at mahusay na ikaw. Makikita mo ngayon yung mas mahusay at mas magaling na ikaw na mas marami ng alam na nga pamamaraan na mula sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? Kumain na po tayo. No? Ganda po ng buhay po ng mga pamilyang ito. Sino po dito gusto mo maging para kang si Manoah? Sino po rito ngayon, ang ating prayer, Lord, gusto ko maging Manoah. No, yung lalaki, yung Manoah. At yung asawa ni Manoah. No? Hindi natin alam pangalan ng asawa ni Manoah. Basta asawa ni Manoah. Mrs. ni Manoah. No? Yan po yung ating gustong ipag-pray ngayon. No? Lord, gusto ko maging malinis. Amen? Sino po gusto maging malinis? Sino po gusto magsimula ng consecration sa buhay? Mula ngayon hanggang sa dulo ng buhay niya sa mundo. Amen? Taas mo yung kamay mo sa Panginoon. Sige, sabihin mo sa Panginoon, Lord, gusto ko po magsimula ng consecration sa buhay ko. Consecration, Lord. Wala kang hindi na ako titikim ng mga maling bagay. Yan. Sabihin mo sa Panginoon yan. Amen? So, natas ang kamay mo. Nakikita ka ni Lord. Palakpakan mo ang Panginoon ngayon. Sige po. Pwede nating baba yung ating kamay. Kasi po, ibig sabihin ng consecration ay purity. Gusto ko po yan, kaya pinangalan ko sa aking pang-apat na anak, si Purity. At ang purity po, nanggagaling, bunga lang yan. Ang pagiging consecrated, alam niyo po, bunga lang. Paano maging consecrated? Paano magsimula na mag-consecrate ka? Ito. Gusto mo maging consecrated? Paano nga magsimula eh? Magdi-decide ka na, hindi ka naiinom, ganyan. Nandun yun, no? Pero ang consecration nagsisimula sa paghuhugas sa'yo ng banal na dugo ni Jesus. Yun. Hindi ka magiging malinis or cleansed, consecrated, hanggat hindi ka nalilinis ng precious blood of Jesus. Amen? Kaya duluhurin ho natin ngayon is, huhugasan ka. Huhugasan ka ng dugo ni Jesus. Huhugasan ka ng tubig ng buhay. Si Kristo Jesus din ho yun. Si Jesus mismo ang panghugas. May makalilinis ba sa'yo? Si Jesus mismo. Yung kanyang dugo, yung kanyang salita, yung kanyang buhay. Siya ang tubig ng buhay na panglinis. Hindi lamang pangpatid ng uhaw ang tubig. Amen? Ang tubig po ay panglinis din sa mga karumihan. At maganda po, sa Exodus 40, verse 7, paborito ko po itong ganitong teaching kasi ito po yung aking natutunang prayer pattern, the tabernacle prayer. So sa pangalawa pong istasyon sa tabernakulo, nandun po yung tinatawag po na planggana. Sabi mo planggana. So sana maglagay ng planggana dito, wala lang time eh. Yung planggana. So Exodus 40 verse 7, sabi po dito, ilagay mo naman sa pagitan ng altar, yan po yung brazen altar, sa labas po yan ng tolda. At ang tolda ng meeting, ibig sabihin yung dakong banal na tolda, ang palanggana at lagyan mo ng tubig. Exodus 40, talatang 7. So ito po ay spiritual principle how you will approach God. Okay? So yung brazen altar, kung saan galing ang pangalan ni brazen altar, yan yung unang station po sa tabernacle of God. And the second station ay yung palanggana. So yung altar po, yung brazen altar po, maamoy mo dyan, yung mabangong samyo ng sinunog po na katawan po ng tupa. Kaya kung kayo po'y malapit na nakatira sa tabernakulo, maamoy mo yon parang ganito ho, yung tolda, no? Marami pong tela, ganyan. So sa labas, doon po sa parking, hindi po parking lot yon. No? Pero nandun po sa pinakaparang parking lot, yung brazen altar nga ho, na doon sinusunog ang mga tupa. At yun po'y mabango pag naamoy ho ninyo. At kung taga-Israel ka, maamoy mo yun, lalapit ka, ibig sabihin nun, may nagbabayad na ng iyong kasalanan. Pwede ka lumapit sa dakong banal na yun. Si Jesus yun, palakpakan po natin ang Panginoon.
Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Amen? So maaamoy mo yun sa labas pa lang, hindi po sa loob. Hindi po sa loob ng tolda, sa labas. Sa bakuran ho yan ng tabernakulo, sa labas. So pagka naamoy mo, lalapit ka, yun yung brazen altar. Then, pangalawang istasyon na makikita mo yung lababo na o yung palanggana. Sa English po, laver. At sa laver po na ito, may tubig ito. Yun po ang setup niyan. Sabi sa Exodus 40 verse 7, ilagay mo naman sa pagitan daw ng brazen altar at ng tent of meeting, yun na po yung holy place, inner courts na ho yun. Bago ka makapasok sa inner courts, mayroon po nasa pagitan nun. Yun nga po yung palanggana. Dapat makuha mo to. Ang palanggana po, ang gagawin mo ngayon dyan, lalapit ka sa palanggana. At makikita mo yung reflection ng iyong mukha doon sa palanggana. Makikita mo lahat ng kasalanan mo na gawa. Yung 10 utos, doon mo iisipin kung talaga meron kang nalabag sa 10 utos ng Diyos. Huwag kang gagawa ng imahe ng Diyos. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos. Huwag mong gagamitin salita ng Diyos ng walang pakundangan, ng kaswal. Huwag kang papatay, huwag kang magnanasa, huwag kang magnanakaw. No? Bigyan mo ng karangalan na yung ama't ina. 10 utos, sisisatin mo. Hanggang sa 10 utos, huwag mong pagnanasaan, huwag kang maiinggit sa pag-aari ng iba. 10 utos. Sisisatin mo yung sarili mo sa lababo. May tubig yun. Yun ang parang salamin. Doon makikita yung pagkakamali mo. Ha? At doon ka maghuhugas. At pag naghugas ka doon, yun ang banal na dugo ni Kristo, yun po ay spiritual po na gesture on your physical hands, part of your body, na talagang kinukonsider mo yung sarili mo ngayon na nagsisisi ka, may ka ng tawad, at gusto mo maging malinis ang buhay mo. At yun nga ho, pagkatapos mo sa palanggana, pwede ka nang dumiretso sa tent of meeting, sa inner courts. Yun na po yung holy ground. Sino po dito gusto mo makapasok ka sa tent of meeting? May encounter mo talaga si Lord. Pero may 2 istasyon sa labas. Sa labas po, sa bakuran ng tabernacle. Una nga po yung brazen altar, and then the second thing is the laver or palanggana. Ngayon po ngayon, sa ating altar call, laging may palanggana. Hindi pwedeng lalapit ka sa holy place. Papasok ka na sa tent of meeting. Makaka-receive ka na ng tinapay sa table of the showbread. Makita mo yung liwanag ng 7 kandelero ng banal na spirito. Yun na po yung loob kasi ng tolda. Bago ka makapasok sa tolda, linis muna sa lababo. Maglinis ka muna sa palanggana. Tingnan mo yung mukha mo sa palanggana, sa reflection ng tubig ng buhay ng salita ng Diyos. May nilabag akong salita ng Diyos. Yun ho ang ibig sabihin nun. Kaya po sabi po sa Ephesians, chapter 5, verse 26 to 27, upang ialay ito sa Diyos, tayo ho yun, matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. Yun, pwede ka nang ihandog ni Kristo sa Diyos na banal. Paano ho yun? Matapos kang linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. Verse 27, ginawa niya ito upang ang iglesia, sabi ko nga sa iyo tayo yun, ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito. Walang anumang dungis ni kulubot man, banal at walang anumang kapintasan. So gusto ni Jesus, maiharap ka niya sa kanyang sarili. Ikaw ang kanyang katawan, ikaw ang kanyang kasintahang babae na ikakasal sa kanyang muling pagbabalik. Pero gusto niya malinis ka at magiging malinis ka sa pamamagitan ng kanyang dugo, sa pamamagitan ng tubig, ng buhay, siya rin yun mismo, at ng kanyang salita. Sa oras po nito, hayaan mo na i-minister sa'yo ng Holy Spirit. Mula ngayon, magsisimula ka ng consecration na buhay hanggang sa kamatayan. Amen? Gawin mo ko manalangin sa oras na ito. Lagay mo yung kamay sa iyong puso sa oras na ito. Patawarin mo ko, Lord, sa lahat ng aking kasalanan. Nakikita ko ang sarili ko, Panginoon, mula sa reflection ng tubig, mula po sa palanggana na ito. Ganito mo ako gustong lumapit sa iyo. Imbitado ako dahil sa naamoy kong sinunog na tupa. Alam ko, ako'y tanggap dito sa lugar na ito. Pero hindi ako pwedeng lumalim sa iyo na hindi ako maglilinis ng buhay.
Sabihin mo sa Panginoon yan. Patawarin mo ko na pinagnanasaan ko ang mundo. Pinagnanasaan ko, Panginoon, na material na bagay. Umamin lang ho tayo. Mayroon kang lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Ang spirit na yan, hindi galing sa Ama. Hindi ito galing sa Ama. Pero tinangkilik ko to sa aking utak. Tinangkilik ko to sa aking isip. Panginoon, patawarin mo ko. Parang nainggit pa ako sa mga tao sa sanlibutan. Patawarin mo ko sa aking lust of the flesh. Patawarin mo ko sa aking lust of the eyes. Patawarin niyo po ako sa aking pride of life. Naglilinis ako ngayon, O Diyos, sa lababo na ito. Ang salita mo na aking narinig, nagre-reflect talaga sa tunay na ako. Alisin mo lahat ng karamihan, Panginoon. Salamat sa banal na dugo ni Jesus. Sige, sabihin mo yan, salamat sa banal na dugo ni Jesus na naglilinis sa akin sa lahat ng aking mga pagkakasala. Inaalis ako sa kapangyarihan ng kadiliman. Pinapalaya ako sa gawa ng dyablo. At patuloy ako nililinis habang lumalakad ako sa liwanag. Salamat po sa banal na dugo ni Jesus. Ako'y tinuturing ng matuwid. Ako'y makakabalik na sa paglilingkod. By the blood of Jesus, I have been sanctified. I am consecrated for the Master's use only. Sige, sabihin mo yan. I am for the Master's use only. In Jesus' name, Amen at Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay? Lord, I desire, sabi nga natin, Lord, I desire a clear conscience. I cannot bring my guilty conscience into your presence. Thank you, Jesus. Nilinis niyo po ako. Magpapatuloy akong malinis sa araw-araw. Sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Amen? Come on. Tayo po mag-pray. Let us pray. Lord, yung amin pong consecration, magpapatuloy po. Consistent consecration. Naiintindihan po namin, Lord, ang consecration na ito. Ito po ay mag-iingat, magproprotekta, magpre-preserve sa next generation. At ngayon po, Panginoon, pinapanalangin namin yung next generation. Yung amin po mga spiritual na anak, mga disciples na pagkakatiwala mo sa amin, Lord. Even po yung aming mga biological na magiging anak, anak namin sa laman, sa dugo. Our offspring, our kids. Lord, yung preservation po nila. Ayaw na ho naming labanan pa nila, Lord God, ang pornography. Ayaw namin mag-struggle pa sila, Lord God, sa poverty, sa insecurity, sa envy, sa jealousy. Ngayon pa lang, Lord, kami pong mga magulang at magiging magulang parents sa future. Narito kami, Lord, consistent kaming magko-consecrate. Sige, gawin mo prayer yan ngayon. Thank you, Jesus. Lord, we are worshiping you, Lord. We are honoring you, Lord Jesus. Thank you for this wonderful word na nire-receive namin sa umaga na to. We worship you, Lord. We honor you. In Jesus' name, God's will for you ay magkaroon ka ng glorious life with Jesus. Maraming salamat sa iyong panonood dito sa ating YouTube channel. Huwag mong kalimutan mag-subscribe sa Glorious City Church YouTube channel. Have a blessed life, family, finances, and future.